po, magandang araw mga minamahal nating mga kaibigan, mga kapatid, mga subscribers, viewers at followers po ng ating Solid Rock Ministry Lesson Review. Tayo po ngayon ay nasa ikatatlong topic na. Mga minamahal, kung inyo pong mapapansin na iba na naman po ang ating background ngayon. Kami po kasi ni Pastor Perdon ay may mga errands, may mga duties na dapat gampanan na mga malayo. Kami po ngayon ay galing sa Camarines Norte, nasa Camarines Sur, pupunta ng Albay, para po gampanan ang gawain ng ating Panginoon. Subalit, ating pong patuloy na gagampanan ng ating pag-aaral ng ating leksyon. Kaya kahit po hindi masyadong maayos ang ating background, pagpasensyahan na po ninyo. Ang importante po ay narito kami upang patuloy tayong mag-aral ng salita ng ating Panginoon. Tayo po muna ay humingiling ng tulong sa ating amang makapangyarihan sa lahat. O Diyos ka po na amin pong pinupuri sa araw na ito. Kami po ay muling papasalamat sa kabutihan mo po sa bawat isa sa amin. Salamat po sapagkat patuloy mo kami binibigyan ng kalakasan, ng buhay, at ganon din po ng karunungan upang aming lalong maunawa ang inyong banal na salita. Ngayon po, kami muling mag-aaral ng lesson quarterly. Tulungan po nawa ang mga kapatid na ito na patuloy pong sumusubaybay sa programang ito. At tulungan din po si Pastor Levy Perdon sa kanyang pag-discuss ng lesson na ito. At ipagpatawad po ang aming mga pagkukulang at pagkakasala sa inyo sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ang ating pong topic ngayon ay mga larawan mula sa pag-aasawa. Ang ating pong talatang sa uluhin ay ating makikita sa Revelation 19:9. At sinabi ng anghel sa akin, isulat mo, mapapalad ang mga inaanyayahan sa hapunan ng kasalan ng kordero. At sinabi niya sa akin, ito ang mga tunay na salita ng Diyos. Ang Biblia ay sagana sa kwento ng pag-ibig at pag-aasawa. Ito ay isang puno ng leksyon na ibig ng Diyos na magbigay aral sa atin ng katotohanan tungkol sa kanyang relasyon at pag-ibig sa atin. Subalit ang modernong pag-aasawa ay nabahira na ng kasalanan at nasira na ang orihinal na panukala ng Diyos. Gayunpaman, marami pa rin tayong matututunan upang maunawa ang pag-ibig ng Diyos at ang malaking sakripisyo na ginawa ng Diyos para sa ating katubusan at kaligtasan. Ating titingnan ngayon ang mga mahalagang aral na matututunan natin mula rito. Narito po ang mga katanungan na ating pong pag-uusapan ngayon. Number 1, papaano kapwa ay tinuro ang marapat na relasyon ng mag-asawa at relasyon ni Kristo sa iglesia? Pangalawa, papaano naman inilalarawan ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang bayan? Pangtatlo, papaano inilalarawan ng Diyos ang kanyang bayan? Pang-apat, anong magandang aral ang itinuturo ng pasya ni Abraham na pag-asawahin ang kanyang anak mula sa kanyang kaanak? At panglima, anong aral ang itinuturo sa atin ng magiging wakas ng lahat ng bagay? Balikan po natin ang question number 1. Papaano kapwa itinuturo ang marapat na relasyon ng mag-asawa at relasyon ni Kristo sa iglesia? Sige po mga minamahal mga kapatid, tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral ngayon. Bagamat tayo po ay nasa isang lugar na hindi nasa talagang maayos na kalagayan, subalit dahilan po sa aming pagnanais na makatulong ay ipapatuloy po natin ang ating pag-aaral. So titingnan po natin ang sinasabi diyan sa Genesis 2:23 hanggang 25. Ano po ang sinasabi? At sinabi ng lalaki, ito nga'y buto ng aking mga buto at laman ng aking mga laman. Siya'y tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya'y kinuha. Kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at makikipisan sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. Sila'y kapwa hubad at ang lalaki at ang kanyang asawa at sila'y hindi magkakahiyaan. So mga minamahal, maliwanag po ang sinasabi. Nung ipakilala na ng Diyos kay Adan yung kanyang magiging partner, ang sabi ni Adan, ito ay laman ng aking laman, buto ng aking buto. Ibig sabihin, anuman ang maging karanasan ng kanyang kapartner ay magiging karanasan din niya. Kung siya ay nasasaktan, siya man ay masasaktan sapagkat sila ay isa. Laman ng laman at buto ng aking buto ang wika ni
Adan. Ganito po ka-close ang relationship na marapat sa mag-asawa na yung tayo'y nagkakaunawaan at naramdaman natin ang damdamin ng bawat isa at pinakikitunguhan natin ng maayos. At ganyan din po ang sinasabi sa bagong tipan patungkol sa pag-aasawa at patungkol din naman sa relasyon ng ating Panginoon sa kanyang iglesia. Tingnan natin sa Efeso 5:29 hanggang 32. Sapagkat walang sino man na napuot kailanman sa kanyang sariling katawan, kundi kinakandili at minamahal gaya naman ni Kristo sa iglesia. Sapagkat tayo ay may mga sangkap ng kanyang katawan dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Ang hiwagang ito ay dakila datapot sinasalita ko ang tungkol kay Kristo at tungkol sa iglesia. So makikita po ninyo kung papaanong nung panahon ni Adan na Eva, laman ang aking laman, ganun din po ang ating Panginoon dahil sa kanyang iglesia. Ito yung nais ng Panginoon na matutunan sana natin sa relasyon ng mag-asawa. Kung gaano kalapit ang ating relasyon sa kanya. Na tayo ay kaisa niya. Isang laman, isang dugo, anuman ang ating suliranin ay kanyang nararamdaman. So dito po ang itinuturo. Una sa lahat, sa mag-asawa, kinakailangan yung pag-uunawaan. Kinakailangan yung pagtanggap sa isa't isa. At kinakailangan din yung pagpapatawad sa panahon ng mga pagkukulang sapagkat ganon ang ating Panginoon sa atin. Sa kanyang iglesia, kapag ito ay nagkamali, kapag ito ay nagkaroon ng suliranin, hindi itinatakwil, hindi niya ginagamitan ng dahas, kundi pinananawagan na manumbalik at makipagkasundo muli sa kanya sapagkat mahal na ng Panginoon ang bawat isa sa atin. Ito yung nais ng Panginoon maging maliwanag. Kaya ang sabi ng Panginoon, anumang ginagawa sa inyo, o ano man ang ginagawa ninyo sa isa sa kaliit-litang ito, sa akin ninyo ginagawa. So, ibig sabihin, kung tayo'y nagdaramdam, kasama natin ang Panginoon. Kung tayo'y naliligayahan, ganun din ang Panginoon. Kaya, alam po ninyo, napaka-close ng relationship na ibig ng Panginoon na ipakilala sa atin sa pamagitan ng pag-aasawa. Okay po, at ngayon naman po sa ating pangalawang katanungan, paano naman inilalarawan ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang bayan? Okay, titingnan po natin dyan sa Ezekiel 16:1-4 hanggang 14. At tungkol sa iyong kapanganakan, ang araw na ikaw ipanganak ay hindi naputol ang iyong pusod o napaliguan ka man sa tubig upang linisin ka, ikaw ay hindi pinahira ng asin o nabalot man. Walang matang nahabag sa iyo upang gawin ang anuman sa mga ito sa iyo, na maawa sa iyo kundi ikaw ay nahagis sa luwal na parang sapagkat ang iyong pagkatao ay itinakwil ng ikaw ng araw na ikaw ay pinanganak. At nang ako'y dumaan sa tabi mo at makita kita na nagugumon sa iyong dugo, sinabi ko sa iyo, bagaman ikaw ay nagugumon sa iyong dugo, mabuhay ka. Oo, sinabi ko sa iyo, bagaman ikaw ay nagugumon sa iyong dugo, mabubuhay ka. Pinarami kita na parang damo sa parang at ikaw ay kumapal at dumakilang mainam at ikaw ay nagtamo ng mainam na kagayakan. Ang iyong dibdib ay nag-anyo at ang iyong buhok ay lumago, gayon man ikaw ay hubo at hubad. Nang ako nga'y magdaan sa tabi mo at tumingin sa iyo, narito iyong panahon ay panahon ng pag-ibig at aking iniladlad ang aking balabal sa iyo, tinakpan ko ang iyong kahubaran. Oo, ako'y sumumpa sa iyo at nakipagtipan sa iyo, sabi ng Panginoon Diyos, at ikaw ay naging akin. Nang magkagayoy, pinaliguan kita ng tubig o aking nilinis na mainam ang iyong dugo. Pinahiran kita ng langis. Binihisan din naman kita ng yaring may burda at sinapatusan kita ng balat ng poka at binigkisan kita sa palibot ng mainam ng kayong lino at binalot kita ng sutla. Ginayakan din naman kita ng hiyas at nilagyan ko ng mga pulsera ang iyong mga kamay at ng isang kwintas ang iyong leeg at nilagyan ko ng hikaw ang iyong ilong, ang mga hikaw ng iyong tainga at isang magandang putong ng iyong ulo. Ganito ka nagayakan ng ginto at pilak, at ang iyong damit ay mainam na kayong lino, at sutla at yaring may burda. Ikaw ay kumain ng mainam na harina, at ng pulot at ng langis, at ikaw ay lubhang maganda, at ikaw ay guminhawa sa kalagayang pagkahari. At ang iyong kabantugan ay nangalat sa gitna ng mga bansa dahil sa iyong kagandahan, sapagkat naging sakdal dahil sa aking kamahalan.
na aking inilagay sa iyo, sabi ng Panginoon Diyos. So dito po maliwanag na yung kinakausap niya ang mga Israelita, ihinalin tulad niya yung kanyang bayan, yung Israel, sa isang sanggol na pinabayaan na ni hindi naputulan ng pusod, ni hindi nilinisan, basta pagkaluwal, iniwan na sa tabing kalsada. Walang lakas-lakas, wala nang kapag-pag-asa, datapwat kinahabagan. So, ganun ang inilalarawan ng Panginoon, ang kalagayan ng tao matapos pumasok ang kasalanan. Tayo ay walang-wala ng kahit ano pa na maaaring ipagmalaki. Wala tayong anumang magagawa. Datapwat tayo ay kinahabagan ng Diyos. Tayo ay minahal. Tayo ay pinalaki. Pagkatapos inayusan, pinaganda. Subalit ang suliranin, kapag dumarating yung punto na tayo ay kinikilala na sa sanlibutan dahilan sa kalwalatian na ibinigay sa atin ng Panginoon, kapag minsan nagmamataas yung ating puso. Ano po? Ganon ang nangyari sa Israelita. Nung panahon ni David, panahon ni Solomon, talagang halos lahat ng buong kapaligiran, hindi lang natatakot kundi humahanga sa kagandahan, sa katalinuhan, sa kagalingan na mayroon ang bayan ng Diyos. Lalo tigit, yung kanilang makita kung paanong sila'y pinagpapala ng Panginoong Diyos. Subalit nung dumating yung punto na sila ay napakaganda na sa paningin ng mga tao, nag-umpisa namang masira sapagkat nagmataas ang bayang Israel. Kapag minsan po, ganun din ang nangyayari sa ating iglesia. Dumarating din yung punto na tayo ay nagiging mapagmataas. Lalo na nung makilala natin at maalaman ang halos kumpleto ng doktrina. Kumisan tayo ay nagmamalaki na para sabi natin, tayo lang ang tunay na iglesia, tayo ang tunay na bayan ng Diyos, at dahilan dyan, yung ating ugali na iba at nagiging kasuklam-suklam sa harapan ng Diyos. At sa halip na tayo ay maging liwanag, marami ang natitisod, marami ang nawawala sa pananampalataya. Pagkatapos sasabihin natin, ay talagang mahina ang pananampalataya. Pero isipin nga po natin mabuti, yun nga ba talagang kahinaan ng kanilang pananampalataya o yung kahinaan na ating ipinapakita, yung ating pag-uugali na kagaya ng mga Israelita? Tatanda po, anumang mayroon tayo ay buhat sa Diyos. Kung anumang katwiran mayroon tayo, anumang kagandahan mayroon tayo, yan lahat ay buhat sa Diyos, hindi sa ating sariling kagagawan. Tayo ay kinahabagan ng Diyos, tayo ay kanyang pinagpala, tayo ay kanyang binayayaan. Okay, ngayon po naman sa ating pangtatlong katanungan, papaano inilalarawan ng Diyos ang kanyang bayan o iglesia? Tingnan po natin sa Hosea 1:2. Nang unang magsalita ang Panginoon sa pamamagitan ni Oseas, sinabi ng Panginoon kay Oseas, yumaong ka, mag-asawa ka ng isang patutot at mga anak sa patutot, sapagkat ang lupain ay gumagawa ng malaking patutot na humihiwalay sa Panginoon. So, hinahalin tulad po ang kanyang bayan sa isang patutot. Subalit, minahal, kagaya ng utos niya kay Hosea, mag-asawa ka ng isang patutot, sapagkat sila ay nagpatutot, gayon may kanyang minahal. Tingnan pa natin sa Kapitulo 3, talatang 1. At sinabi ng Panginoon sa akin, yumaon ka, suminta ka sa ibang babae na minamahal ng kanyang kaibigan at mga ngalo niya sa makatuwid bagay ng gaya ng pag-ibig ng Panginoon sa mga anak ni Israel, bagaman sila'y nagsisipihit sa ibang mga Diyos at nagkakagusto ng mga binilong pasas. So, makita po ninyo na yung bayan ng Diyos malimit ay tumatalikod talaga sa Kanya. Nagiging isang patutot. Tingnan pa natin sa Apokalipsis 17:1 at 2. Ano ang sinasabi? At dumating ang isa sa 7 anghel na may 7 mangkok at nagsalita sa akin na nagsasabi, pumarito ka, ipakikita ko sa iyo ang hatol sa bantog na patutot na nakaupo sa maraming tubig, na siyang pinakiapira ng mga hari sa lupa, at ang mga nananahan sa lupa ay nalasing sa alak ng kanyang pakikiapid. Yan. So, dito po ang sinasabi, lahat, as in lahat po, lahat ng bansa, lahat ng bayan ay nahawa. So, ibig sabihin,
ang mga prinsipyo na mayroon tayo ay prinsipyo na hindi ayon sa prinsipyo ng Diyos. Kaya ano po ang panawagan ng Diyos sa bawat isa sa atin? Tingnan natin dyan sa Apokalipsis 18:1 hanggang 4. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay nakita ko ang ibang anghel na nananaog mula sa langit na may dakilang kapamahalaan at ang lupa ay na liwanagan ang kanyang kaluwalhatian at siya'y sumigaw ng malakas na tinig na nagsasabi, naguho, naguho ang dakilang Babilonia at naging tahanan ng mga demonyo at kulungan ng bawat espiritong karumaldumal at kulungan ng bawat karumaldumal at kasuklam-suklam ng mga ibon. Sapagkat dahil sa alak ng galit ng kanyang pakikiapid, ay nangaguho ang lahat ng mga bansa at ang mga hari sa lupa ay nangakiapid sa kanya at ang mga mangangalakal sa lupa ay nagsiyaman dahil sa kapangyarihan ng kanyang kalayawan. At narinig ko ang ibang tinig na mula sa langit na nagsasabi, mangagsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang huwag kayong mga ramay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong magsitanggap ng kanyang mga salo. So mga minamahal, kagaya po na sinabi ko, lahat, as in lahat, wala pong exempted, ha? Walang exemption. Tayong lahat ay nahawa ng Babylonia. Kaya tayo po ay tinatawagan na lumabas upang wag tayong mahawa ng kanyang kasalanan. Alam po ninyo, maraming dinalang mga doktrina, mga aral, mga prinsipyo ang sanglibutan na labag sa prinsipyo ng ating Panginoon. Yung pakikipagrelasyon sa asawa, pakikipagrelasyon sa kapwa, sa pamamaraan ng paghahanap buhay. Tayo ay nahawa nung turo at aral na nagmumula sa tinatawag na Babylonia na nahawa ang buong sanlibutan. Subalit tayo ay tinatawagan na lumabas mula sa Kanya. Ibig sabihin, iwanan po natin yung mga prinsipyo na hindi ayon sa salita ng Diyos. Alam po ninyo, marami tayong mga prinsipyo, marami tayong mga sinasabi na mga makasanlibutang mga pamamaraan. Pagdadating sa disiplina, paano ba dinidisiplina ang ating mga anak, ang ating mga kapatid? Paano ang tamang paraan ng Panginoon para sa pagdidisiplina? Kapag minsan ang ating disiplina po ay nagmumula sa prinsipyo ng sanglibutan, ano po, ng Babylonia. Kinakailangan na tayo, kung tayo man ay nakakasumpong ng mga makasalanan, kinakailangan ang ating pamamaraan ay kagaya ng pamaraan ng Panginoon, hindi kagaya ng pamamaraan ng sanlibutan. So yan po ay kinakailangan pag-aaralan po nating mabuti. Sapagkat ang wika nga, ang buong sanglibutan ay nahawa ng alak, ng pakikiapid. Alam po ninyo kapag tinignan nyo sa Isaiah 29, yung pakikiapid, ito yung mga turo na wala sa kautusan ng Diyos, nagmumula sa tradisyon ng mga tao. Anong kinagisnan? Noong aming mga magulang ay kapag kaganyan, hindi maaari yan. Ano ba talaga ang sinasabi ng kasulatan? Paano ba ang pamamaraan ng ating Panginoon? Yun ang ating titingnan. Hindi yung, nung kami kabataan namin, talagang ganyan ang ginagawa. Hindi po yun ang basihan. Ang basihan ay ang karakter ng ating Panginoon. Okay, pang-apat po nating katanungan, anong magandang aral ang itinuturo ng pasya ni Abraham na papag-asawahin ang kanyang anak mula sa kanyang kaanak? Okay, titingnan po natin dyan sa Genesis 24, 1 hanggang 4, ano ang sinasabi? At si Abraham ay matanda na at lipas na sa panahon at pinagpala ng Panginoon si Abraham sa lahat ng mga bagay at sinabi ni Abraham sa kanyang agilang katiwala sa pinakamatanda sa kanyang bahay na namamahala ng lahat niyang tinatangkilik. Pinamamanhi ko sa iyo na ilagay mo ang iyong kamay sa ilalim ng aking hita at ikaw ay aking pasusumpain alang-alang sa Panginoon, sa Diyos ng langit at Diyos ng lupa at hindi mo pag-aasawahin ang aking anak sa mga anak ng mga kanineyo na siyang aking pinakikitahanan. Kundi ko ay paruroon sa aking lupain at sa aking kamag-anakan at papag-asawahin mo roon ang aking anak na si Isaac. So, mga minamahal, nung pinapag-asawa ni Abraham yung kanyang anak na si Isaac, ang ibig niya
ay galing doon sa kanyang kaanak. Alam po ninyo, tayo ay mga kaanak ng Diyos. Kaya kinakailangan tayo ay kilalanin yun at tayo ay bumalik sa ating kaanak ng ating Panginoong Diyos. Kinakailangan po na doon tayo susunod sa kanyang at makikipagkaisa sa kanyang mga prinsipyo. Huwag po tayong matutokso na gagamitin yung prinsipyo ng sanglibutan. Kinakailangan ang prinsipyo ng ating Panginoon ang ating susundan. At tayo ay mga kaanak na nalayo. Subalit nais ng Panginoon na tayo ay maibalik. Dito rin po ay tinuturo yung binabanggit sa banal na kasulatan na sinasabing huwag makipamatok sa hindi ka pananampalataya. Ano po? Napakahalaga po yun. So sa ating mga kabataan, kinakailangan pakatatandaan natin, huwag makikipamatok sa hindi ka pananampalataya. Subalit, nais ko rin pong linawin, hindi po sinabing hindi ka relihiyon, hindi ka sekta, hindi ka pananampalataya. Sapagkat maaaring kayo'y iisang denominasyon, pero magkaiba ng pananampalataya. So, mahalaga po yun. Kinakailangan pareho kayo ng pananampalataya. Kasi mayroong naniniwala na okay lang ang ganito, okay lang ganyan. Mayroon namang mga Adventist na sabi, hindi Marian, bilang Adventist, bilang Kristiyano, hindi natin dapat ginagawa. So, iisa kayong relihiyon, pero magkaiba kayo ng pananampalataya. Dapat ang pananampalataya ay magkatulad. So, kinakailangan nating maging maingat sapagkat tayo ay gumagawa ng isang larawan ng relasyon ng Diyos sa atin. Okay, at ngayon naman po sa atin pong huling katanungan, anong aral ang itinuturo sa atin ang magiging wakas ng lahat ng mga bagay? Alright, tingnan po natin sa Apokalipsis 19, 1 hanggang 9, ano ang sinasabi? Pagkatapos ng mga bagay na ito ay narinig ko ang gaya ng isang malaking tinig ng isang makapal na karamihan sa langit na nagsasabi, Alleluia, kaligtasan at kalawalhatian at kapangyarihan ay nauukol sa ating Diyos, sapagkat tunay at matuwid ang kanyang mga paghatol, sapagkat hinatulan niya ang bantog na patutot na siyang nagpasama sa lupa ng kanyang pakikiapid at iginanti niya ang dugo ng kanyang mga alipin sa pamamagitan ng kanyang kamay. At sila'y muling nagsabi, Hallelujah, at ang usok niya ay napailang lang magpakailanman, at nangagpatira pa ang 24 na matatanda, at ang 4 na nilalang na buhay, at nagsisamba sa Diyos na nakaupo sa luklukan, na nagsasabing siya nawa, Hallelujah. At lumabas ang isang tinig sa luklukan na nagsasabi, Purihin ninyo ang ating Diyos, ninyong lahat ng mga lingkod niya, ninyong lahat ng mga natatakot sa Kanya, maliliit at malalaki. At narinig ko ang gaya ng isang tinig na isang makapal na karamihan, at gaya ng lagaslas ng maraming tubig, at gaya ng ugong ng malalakas na kulog na nagsasabi, Alleluia, sapagkat naghahari ang Panginoong ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tayo'y mga galak at tayo'y mga sayang mainam at siya ay ating luwalhatiin, sapagkat dumating ang pagkakasal ng kordero at ang kanyang asawa ay nahanda na. At sa kanya'y pinagkaloob na damtan ang kanyang sarili ng mahalagang lino, makintab at tunay, sapagkat ang mahalagang lino ay siyang natuwid na gawa ng mga banal. At sinabi niya sa akin, isulat mo, mapapalad ang mga inaanyayahan sa paghapon sa kasalan ng kordero. At sinasabi niya sa akin, ang mga ito'y siyang tunay na mga salita ng Diyos. So, darating pong araw na huhukuman ng Diyos yung nagpatuloy sa pagpapatutot o patuloy na namuhay ayon sa prinsipyo ng sanglibutang ito, sila ay hahatulan at parurusahan. Datapwat yung mga banal, yung ang kanilang pamumuhay ay nakikita sa gawa. Sabi riyan, sila ay dadamtan ng maputing damit na walang iba kundi ang katuwiran. Ano po? Tingnan pa natin sa 21:1 hanggang 4. Ano ang sinasabi? At nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nanaog mula sa langit buhat sa Diyos,
na naghahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayak ng talaga sa kanyang asawa. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito, ang tabernakulo ay Diyos. Ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao at siya'y mananahan sa kanila. At sila'y magiging mga bayan niya at ang Diyos din ay isa sa kanila at magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o panambitan man o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. So, napakaliwanag po ng sinasabi na ang Diyos ay tatahang kasama na ng kanyang bayan. Hindi na magkakaroon ng anupamang paghihiwalay katulad ng mag-asawa na hindi maaaring papaghiwalayin. Yun ang layunin ng Panginoon sapagkat nais ng Panginoon ilarawan na ang ibig niya tayo ay makasama niya magpasa walang hanggan. Wala ng hiwalayan, wala ng kamatayan, wala ng kalungkutan, wala ng mga pagdadalamhati. Ito ang panukala ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya ang panawagan, lumabas kayo sa Kanya, bayan ko. So kung meron pa po tayong mga prinsipyo na hindi ayon sa prinsipyo ng ating Panginoong Jesucristo, hindi ayon sa Kanyang mga pamamaraan, ay atin pong iwanan ang lahat ng ito. Tayo'y manalangin na si Kristo ang mabuhay sa atin at hindi na tayo ang mabuhay sa ating sarili. At yan po natatapos ang ating talakayan, mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid. Narito po ang mga summary ng ating pinag-aralan ngayon. Number 1, ang tanggapin ng isa't isa, unawain, patawarin gaya ni Kristo sa iglesia, ang huwarang samahan ng mag-asawa. Number 2, tayo ay pawang hubad sa katwiran ng matagpuan ni Kristo, subalit tayo ay minahal, kanyang nilinis, inayos upang mahayag ang kanyang mga dakilang gawa. Number 3, ang buong sanglibutan ay nahawa, nabihag ng dakilang Babilonya. Kaya tayo ay tinatawag na lumabas, magkaroon ng ibang pag-iisip. Number 4, tayo ay mga anak ng Diyos at marapat na sa Kanya lamang makipagkaisa. At panglima, sa relasyon ng pag-ibig, mayroong hangganan. Ang magpatuloy sa maling relasyon ay mapapahamak. Ang manatiling tapat ay mabubuhay na may kagalakan, magpasawalang hanggan. So mga minamahal, sana po ay nakatulong itong ating maikling pag-aaral na ito, ang pagpapala ng Panginoon sa ating lahat. Tayo po'y manalangin. Ama po namin banal, muli po kaming lumalapit na nagpapasalamat, nagpupuri sa iyong kadakilaan, sa iyong pag-ibig, pagmamahal sa bawat isa sa amin. O Amang Banal, patuloy nawa ang iyong pagpapala at karunungang buhat sa iyo, ipagkaloob sa bawat isa sa amin at tulungan kami na makapamuhay ayon sa iyong banal na kalooban. Ito po ang aming samot hiling sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. So mga minamahal, hanggang sa susunod po ang pagpapala ng Panginoon sumating sama-sama. Bye-bye po.